Kasi, teenager, mga ganyan. So, parang kajajahe lang. Malalaman nilang Christian ka, mga ganon. Christian. And then, pagka nalaman ng mga barkada, kasi nag-umpisa ka na magbarkada nun eh. Kaysa na matutong uminom, manigarilyo, ganyan. Tapos malalaman nila, born again ka. Baka born again, mga ganon. Tapos tinatanggi mo na rin minsan na born again ka, mga ganyan. Kasi nga, parang jahe lang. Tapos nag-umpisa ka ng parang, okay naman, kahit hindi magsimba, parang galon na isip mo kasi mas gusto mo na lang. Enjoy lang, enjoy. Yung nakalimutan na siya. Kung ang church ko noon, para lang magpapirma. Storo kayo sa pari, mga ganyan. So yun, kailangan mong pumunta sa church para may pirma gano'n, para may proof na nagsimba ka. Hindi naman ako talaga decided na pumunta rito. So, hindi pa ako handa. Tapos nagbe-message sila sa Facebook. Okay lang ako na okay. Pero sa isip ko, ayoko pumunta doon. Ang gawin ko sa Singapore, ayoko mag-abroad, mga ganyan. Isip. Parang, ang mangyayari, parang away lang palagi. Kasi nga magkasama kami, gano'n. Tapos, si Jimmy naman, sabi sa akin, Kuya, titira ka sa ministry house. Tapos iniisip ko, parang, bilanggo mangyayari, parang gano'n bilanggo. So, ayun, parang hirap na hirap akong pumunta. Until, nag-step ako sa ministry house. Kasi di ba, hindi naman na ako nagsisimba. Ang simba ko noon, pilit na pilit. Talagang, hindi na ako pinipilit. Hindi na rin ako pinipilit kasi ayaw nga magsimba. Tapos, pag-step ko dito, first ko, meron basta madaming tao. Sabi ko, patay. Ito na yun sinasabi ko nga ako. Parang okay lang kung magkakatrabaho, hindi. Pero ang ko kasi, parang hindi ako magkakatrabaho. Kasi naririnig ko mahirap magkatrabaho dito. So yun, hindi ako magkakatrabaho. Mag-apply ka kuya, ganun, iniwan yung laptop, mga ganyan. Ayun, mag-apply lang ako online. First step ko sa Hope Church, yun, na parang Holy Spirit, ikaw doon parang shock na talaga. Hawak ka ng banner, ganito. Tapos yun. Pero iba yung yung parang yung nag-lay hand sila sa akin, mga ganyan. Nagbigay ng mga anointment para sa trabaho, mga ganyan. Sabi ko, pinagpe-pray nila ako para magkatrabaho. Pinagpe-pray nila na yun. So parang, para sa akin, yung ba't ganun? So yun. Parang yun, lumabot na yung puso ko. Parang nagpe-pray nga kami na hawak-hawak na ganun. Iniiwasan umayak kasi ganun. Ayoko na, kaya umiyak eh. Parang ganun. Yun talaga, yung iyak talaga. Ayoko. Kaya umiyak. Sumama na ako sa life group, mga ganyan. So sabi ko, parang nagbabasa rin ako ng devotion. Yan. Nabasa ko kasi, meron yun sa Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi, cast your burden sa me. Learn to, yung lahat ng heaviness ng puso mo pa. Ikinom mo talaga sa Kanya. So yun, inilapit ko sa Kanya. And then yun, parang, di ba may sinasabi nga, love is sweeter the second time around. Oo. Pero hindi, kay Lord hindi. Hindi naman love is sweeter the second time around. Kasi yung love naman ni Lord hindi naman nawala. So parang it's always the sweet, very, very sweet. Kaya lang, you have to be one with Him. Yun. Parang, napaka-sweet kasi yun. Yung from, ganyan ako ng work, 8 hours work, tapos mabait yung mga bosses ko. So, napaka-blessed ko from the moment na nag-step ako dito sa Singapore. Kasi yun yung first interview ko eh. First and only interview. Yun na. Siya na yun. Tapos, pina-approve yung pass, na-approve yung pass. Napaka-blessed. Yun yung pagka-break, ganun. Magpe-pray ka, Lord, give me customers. So, kaya sa umaga, give me customers. Talagang customer dumarating.
Parang sabi ko, Lord, napakabilis. Ganyan. Tapos parang kanina umaga, claim ko, Lord, 3,000 ang sales ngayon. Gano'n. Walang tao hanggang mga 11. Tapos yun, mga 12. Dagsa na sila. Ayan na, daming tao. Napakabuti nga ni Lord. Tapos yung dati yung fear ko na palagi lang kami mag-aaway nila Lovely dito, nawala na. So kasi parang nabuo na yung band namin. Tapos nagkaroon ulit ng band dahil yun, pare-parehas na kaming mga Christians na sumama na ako sa kanila. And there are times na pinanghihinaan na ako, parang ayaw kong maniwala sa kanya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi ng Pinas. Think positive. Every day, I do my devotion. Talk to him. One time, when Pastor Christy preaching, she said, be boldly to your prayer because Jesus is a good God. And it speaks to me. I always said that, Lord, okay, I will. In my everyday devotion, I always lean on to the verse that first I memorize, although it's very common. Jeremiah 29:11. And I'm looking forward to see more of His goodness and to know more about Him, and to continue to obey His will. And I wish someday I can be a leader also. Thank you, Lord, for everything.